ng 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 news na ito, although we're not saying na nandito tayo sa Mercados Bakery. Ito yung Filipino bake shop dito sa Edmonton, malapit sa amin. Ilang minutes to? Mga 5 minutes away sa amin. Titingnan natin ano yung mga laman doon. Hello, what's that? No, it's ridiculous. Let's go. Mercados Bakery. Home of delicious traditional Filipino. Baka ma-order. We're here na guys sa West Edmonton Mall. Simon's. Welcome to West Edmonton Mall, guys. So for those who don't know yet, this is actually one of the largest malls in North America. It has over 800 stores and attractions. Yes, hindi lang siya mall, parang isang buong city sa loob ng building. Imagine this, may indoor amusement parks, skating rink, mini golf, and of course one of the biggest indoor water parks in the World Water Park. That is one of the reasons bakit talaga kami nandito ngayon guys, magsiswimming kami doon sa World Water Park, which is noon ay pinapakita lang namin ito sa aming mga anak nung maliliit pa sila. Before coming to Canada, nag-iisip kami saang province kaya tayo pupunta. And of course, hindi lang basta province, pero papakita namin ano yung mga attractions na pwede sa kanila. Syempre dahil mga bata pa sila, gusto natin yung ma-excite sila sa pupuntahan nila. So ito yung pinapakita namin sa kanila, na ito yung merong largest World Water Park. At ngayon nga guys, kakain muna tayo ng konting snack bago tayo sumabak sa swimming for 2 or 3 hours. So what makes this day extra special is not just the place, it's being here with my family. Simple moments, walking together, laughing, at enjoy lang. And life in Canada is not always easy, so juggling work, studies, and family. But moments like this reminds us that unti-unti we're getting there, from our dreams to reality. So ang highlight talaga ng activity dito is the water park. So medyo nakakaba siya dahil matataas yung mga slides nila at hindi namin na-try lahat dahil nga takot kami. At ito, mahaba ang pila guys sa entrance, pero okay lang. Mabilis naman kaming nakarating sa loob dahil tuloy-tuloy na once na nakapasok na ang lahat, at merong locker area dito para sa family, at yung shower room din is family, so sama-sama na kayo doon. Wala nang mga separate kung male or female, pero if you want, you can also separate as by gender. So ito na nga ay entrance na. Makikita natin ang ganda ng loob na ito. Dati na sumisilip lang kami from the window, ngayon nandito na kami sa loob ng water park at sobrang excited kami. So thank you sa community or sa church member namin na nag-invite dito. It's actually a community event and we got a discounted price ng tickets dito. So maraming salamat kay Ayana Burr for giving us those discounted tickets. Kaya nandito kami kasi medyo mahal, no, especially kung marami kayo. So ayan, enjoy tayo dahil ang ganda niya sa loob, at enjoy ang mga kids. So may mga pang pool for the little ones, at ito yung pinaka main beach nila. May mga big waves dyan. Every 5 minutes or 10 minutes ay nagwi-wave yan. So masaya talaga siya, at yung life jacket is free, but yung salbabida is you have to pay for it. At yan ang mga slides, matataas talaga siya. So merong pang beginner, merong mga pang sobrang adventurous din na type. At napakaganda niya guys. So kung mapapasyal kayo dito sa Edmonton, make sure na pumunta kayo ng West Edmonton Mall to enjoy this attraction.
A few moments later. Tapos na. Uwian time. The next day. The next day. The next day. Hi guys! So, today is Sunday at ngayon nga ay actually March na guys. Maraming nangyari, maraming magandang nangyari last February at gusto kong i-share ito lahat sa inyo ngayon. At ngayon nga na March na, natapos na rin ang aking birthday. Malapit na matapos ang March. Pero ngayon ko palang ma-upload ito at ngayon ko palang ma-share sa inyo ang mga nangyari last February. Although, alam niyo naman ang nangyari ay ako'y na-injured. At pagkatapos ng ma-injured ay meron akong vacation leave after that. So actually, the vacation leave na meron ako was already approved even before I was injured. So hindi ko na siya maika-cancel kasi masyado nang close at well actually pwede pa rin naman but then I still opted to proceed with the vacation leave. Syempre of course na ay napa-reserve na namin yung accommodation and the airfare and everything. So, we have to just go through with it at kung ano man yung mga WCB issues, there's no issue at all guys. So, everything is doing well until now. I'm still undergoing physiotherapy. So, siguro once a week na lang pupunta because back to work na ako. Kaya, Monday to Friday medyo busy na tayo. So, every Saturday na lang tayo nakapag-physiotherapy. At eto nga ay tinawagan na naman ako ng WCB. Akala ko matatapos na kasi by April 7. At tinawagan na naman ako ng WCB and they are asking for another gait assessment. So parang meron na namang isang clinic na kailangan kong puntahan para i-assess ulit kung ano yung, kung in case na meron pa akong kailangan na kailanganin sa aking recovery. Ayan, so sila na yung bahala dyan sa lahat. So anyway, I think okay din naman yun para at least malaman na natin dahil yung physiotherapist is also like, ginagawa lang naman niya yung part niya, binibigyan ng mga exercise routines, ganyan. Pero she needs also that assessment para ma-let go na niya ako sa aking mga therapist na yan. But also, the doctor na unang nag-check sa akin, yung nag-x-ray is, sabi naman niya, it's up to you if you want to continue the physiotherapy. Syempre, since part naman siya ng WCB at paid naman siya, then I might just go with it. At least, nalaman natin kung talagang fully recovered na yung aking left foot para at least malaman natin maganda na sure din rin tayo. Syempre, hindi pa talaga ako fully gumagawa like yung pagbubuhat ng mga big boxes, pagpupush ng mga kung ano-ano mga mabibigat na bagay, no? So, yan. Kasi nga, sa warehouse, yan yung mga trabaho namin. Every other 2 weeks lang naman yon. So, ito pa. Aside from that, guys, last February 2, which was, nagkaroon ng draw ang AAIP for AOS, and I have mentioned in one of my previous vlogs na parang last 2 vlogs ago na it was a mistake na hindi ako nakagawa ng aking EOI profile. So, shinare ko rin sa inyo how to make that, ano yung mga points na kailangan natin sa EOI. And so, at inisip ko din na akala ko noon, bago ako makagawa ng EOI is kailangan ko muna ng 1-year experience. Well, ang 1-year experience is if you are pushing through to go to express entry. So, parang yung inyong EOI ay merong i-check doon kung meron kayong application under the Federal Express Entry. So, pwede nyo namang hindi checkan yon kung hindi pa kayo pasado. So, I feel na talagang hindi pa ako qualified for the express entry dahil nga sa aking points, of course, for the age, with the work experience, ay kulang talaga. So, eto guys. So, last February ito nga. So, I made a mistake na hindi ako gumawa ng EOI profile ko. At sabi ng classmate ko, dapat gumawa ka na. At sabi rin ng mga nagko-comment sa aking previous vlog na, ate, bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi ka gumawa ng EOI profile mo? Pwede na tayong gumawa kung tayo ay naka 6 months sa ating work at bilang PGWP holder. So, ayun guys. After noon, February 2, ay gumawa ako ng
expression of interest. So, one page lang po siya, guys. Kung ano yung nakikita natin dun sa example nila ng mga questionnaires, ayun lang din mismo yung mga tanong doon. Ayan, nandun kung ano yung NOC code ninyo, ano yung ilang years kayo nag-work ngayon, at ano yung mga educational background nyo, highest, Canadian or bachelor's degree outside Canada. So, yung mga ganong question. At tayo nga guys ay nakakuha ng hindi naman ganun kataasan na score. Ang score ko po is 56 points. 58 pala ako. So, 58 ako. At hindi naman siya ganun kataasan. Pero syempre, since qualified naman yon ay sinubmit ko na guys. So, gumawa ako ng EOI. At gumawa ako ng EOI right after na sinabi ng classmate ko at right after na nabasa ko yung mga comments in this previous vlog na gumawa ka ng EOI. So, February 6, talagang gumawa ako ng EOI. Nakakaba siya dahil one page lang siya. Hindi ko alam kung may mali o may tama akong ginawa. Yan. So, and then, so gumawa ako ng EOI and then before pala kami, so, ando na siya. Sinabit lang natin and since kakadraw nga lang last February 2, I wasn't thinking of anything and then nakita ko yung previous mga updates ng AOS ay marami silang draw for that month. So, marami silang din draw and I'd like to share ano yung mga draws na ito. So, after the February 2, February 6 ay nagkaroon ng Alberta Express entry stream draw for law enforcement pathway. So, ang minimum score na binunot nila is 50 at mga less than 10 yung na-draw dito. And February 10, sa rural renewal stream, ang lowest score is 54 at meron silang binunot na 212. February 11 ay Alberta Express entry stream accelerated tech pathway. Ang lowest score na binunot is 59. At merong 147 na na-invite. At February 12, Alberta Express Entry Stream Priority Sectors sa Manufacturing. Ang lowest score is 50 at na-invite dito ay 32. February 17, Alberta Express Entry Stream Priority Sectors Agriculture. Ang minimum score is 49. They invited less than 10. At February 19, Alberta Express Entry Stream Priority Sectors under the construction. Ang minimum score na na-draw dito is 61 at invitations issued is 50. So, sunod-sunod yung mga draws na ito. Pero hindi pa dyan guys natatapos ang February dahil February 19 pa lang yan. At ang February 20 ay Alberta Opportunity Stream guys, AOS. At ang na-draw dito is priority sectors. At ang lowest score is 56. Ang din-draw dito, ang in-invite dito is 831. And guys, I am one of those na na-invite po dito sa AOS na February 20. At 56 yung lowest score at maraming salamat dahil nakapasok tayo dahil ang score ko nga ay 58. Hindi ganun kataasan pero buti ay naging 56 yung draw na ito. That is February 24, Tourism and Hospitality Stream. 73 ang minimum score, medyo mataas to. At 68 lamang yung na-invite dito. So, ayun guys, I'm so very happy for this invitation na natanggap natin last February 20. No, hindi natin inaasahan dahil ang pagkakaalam ko, February 2 pa lang nag-draw. So, baka somewhere in March or April pa magkakaroon ng AOS draw. So, it's very talagang nagpapasalamat ako sa month of February na to na na-draw na tayo finally. But, it doesn't mean that we are PR na tayo guys. Invitation pa lang to. One step pa lang tayo. Malayo-layo pa ang ating lalakbayan. But, this is a big relief for me, especially na nangihina na ako sa French. Mahirap na talaga yung French na pinagdadaanan ko. At ngayon, I can finally say na I can stop learning French for this time na
kailangan ko munang i-focus ang invitation na ito at gawin yung mga requirements na kailangan ko para ma-submit ang ating mga requirements para tayo ay napunta sa next step, which is the nomination. So, pagkatanggap ko ng email na ito ay binibigyan tayo ng 15 days para i-click yung link. So, sa email na yon, meron silang link na isi-send at meron kang 15 days. So, dahil nga ito ay dumating February 20 and parang papunta kami ng Mexico that time. So, hindi ko muna siya kinlik dahil alam ko hindi ko siya maaasikaso for that time, no? At inantay ko na makabalik muna kami from Mexico bago ko umpisahan na i-click yon. Dahil once na na-click mo na yun, guys, yung link na yon, magkakaroon ka naman ng 30 days para tapusin yung application na to or else it will be canceled. So, it's very important na yun nga, ay maasikaso natin once na sinimulan na natin to. At medyo mabusisi din siya para sa akin dahil marami tayong mga kailangan i-explain sa mga sa aking yung mga question doon, no? Example, aking mga letter of explanation is na ang aking inaral should be relevant to my current job. So, bilang disability studies student graduate, no, disability studies yung aking tinapos dito, I have to make a letter of explanation how is it related to my current job, which is the ECE or the Early Childhood Education. So, kailangan kong i-explain yun, although we cannot assume na they will understand na hindi naman lahat ng nagtatrabaho sa ECE field is talagang ECE graduate lang. But of course, since we are under AOS, they need to know that you are working in a related job related to your education here in Canada. So, kailangan kong explain yon. And like for us, dahil kami naman is disability studies, we were given level 2 certification for the child care or the ECE certification. So, it means that ang aming course na disability studies is recognized by Alberta Education System, no? So, ayun, kaya importante na malaman din nila yan. At yun, para hindi na tayo maraming baka balikan pa nila tayo or syempre baka hindi tanggapin yung application natin. So, isa din sa mga letter ko is tungkol sa aking pay stub. So, since meron akong, you should be putting your 3-month pay stub doon. At yung 3 months na yon, so nilagay ko yung, so umabot na tayo ng February. So, December, January, and February. And for those months, affected yung aking salary doon sa pay stub dahil hindi siya complete hours ng aking work. So, to explain that, I have included yung mga letters from the WCB and to make a letter of explanation na ano yung nangyari sa akin, that I was under work-related injury and under tayo ng WCB during those times. So, yun. So, hopefully, yung mga letter of explanations ko ay maayos naman na explain. Hopefully, we have already submitted our application last February 28 lamang. So, medyo matagal ko siyang nagawa kasi nababasa ko doon sa mga AAIP groups, no, na yung iba, March 5 siya na-draw, tapos March 8, nag-submit na agad siya ng requirements. So, ready na talaga yung documents nila agad. And then, na-draw na siya last March or nabigyan siya ng nomination March 23. So, ganun kabilis ngayon, guys. Ang bilis ng mga invitation, ang bilis ng mga nominations. Kaya, make sure, guys, na kung nagpe-prepare na kayo gumawa ng EOI or pwede na kayong gumawa ng EOI, make sure that all the documents are ready. So, kami naman, since we need to
input all our passports, yung mga work permits natin, study permits, and you should know how to label it properly. Hopefully guys, ay nagawa naman namin ng tama. Hopefully because, of course, this is DIY, pero we had some little consultations, nagtatanong-tanong din kami. Pero syempre, this is 100% DIY and talagang may last minute talaga na sabi ko, last March 20, isubmit na natin ito. At dahil February kami na-draw, ay na-invite. Tapos, March 20, sabi ko, isubmit na natin to lahat. I think okay na to. But when we did our double checking, marami pa rin kailangang ulitin. So, hindi namin na-meet yun. And last, yung mga pwede kong ulitin, naayos ko naman like the passport, kailangan talaga clear siya. Tapos yung mga pag-scanning and then to add some letter of explanations, yung mga ganong bagay. At yung mga dates, make sure na talagang pare-parehas yung mga dates ng yung mga job employment natin and everything, yung all the other details should be correct. And also, kung kailangan yun humingi ng mga previous employment letters, ay gawin nyo guys. So, meron akong isang work na parang 2 weeks akong nag-antay. Iniisip ko, kung hindi niya bibigay to, ano yung pwede kong gawin? Pwede ko bang, nahirapan ako dahil itong job na to, I saw it on job bank and then nag-communicate na lang kami, nag-interview, pero wala pala siyang job offer sa akin na formal na hindi ko napansin. So, wala akong anything to show, just the, lang namin, email na, oh, are you available to work on this day or that, and then, okay ka ba, ganyan. So, naisip ko kasi since part-time, baka kaya wala akong job offer, pero, but in my other part-times naman, kahit part-time lang siya, ay may mga formal job offer. So, ito na-overlook namin. So, I have to wait for her, mga 2 weeks din yun, nag-antay ako, kaya tumagal. At, kinakabahan na talaga ako and then I ask for some help or advice kung ano yung gagawin namin dito. So from my previous job na yon do sa daycare ay talagang siya na mismo yon nag-email sa akin na meron akong mali pala dito na date na nailagay or the year. Instead na 2025 ay 2024 yung nailagay niya. So ganon. And then buti na lang ay na-correct niya na agad. And then so nung March 20 nga ay naayos na namin yung mga bagay-bagay until almost past midnight na. Sabi ko hindi natin maisasubmit ito ngayon. Lalo na meron na naman kaming nakita na isang mali. So ito yung employer declaration. That is one of the most important things na kailangan nating huwag kakalimutang ilalagay sa ating application is the employer declaration. So I have it done talaga from my employer, yung current employer. Mabilis naman nilang naibigay sa akin to, but hindi ko siya na-check talaga na mabusisi. That's katulad ng pag-check ng aking husband. Lahat ng mga details, sobrang mabusisi siya. So, nakita niya na dun sa application form na yon, nasagot doon ay ang nailagay niya ng aking employer is the NOC code nakalagay. But the question is the NAIC or ayun. So, the NAIC po is referring to the industry saan nabibilong ang ating work. So, the NOC code is the, para sa mga empleyado po ito, yung tungkol sa ating job or occupation natin. So, ang nakalagay doon is the NOC code na 42202 for the ECE. Pero, hindi yun ang tanong. So, ang tanong is the NAIC code. So, pinakorek ko yun. So, actually, pwede naman namin gawin yan our own since digital. But, it's important then that the employer knows na merong correction para sa mga susunod na hihingi nito sa kanila ay hindi nila alam nila na medyo may mali silang nagawa or na oversight sila, no. So, ayun guys, napakasaya ng news na ito, although we're not saying na we are already there, we're PR na, hindi pa. This is just the first step and we don't know what will happen, if it's positive or negative. So we just pray and hope for the best na this invitation
to apply is will go, you know, in good hands, na sana ang ating officer ay maging mabait at maging maintindihan yung ating mga letter of explanation, at sana ay, ayun, paging okay naman ito, guys. So, nakakatuwa lang to, guys, and it's such a big relief for me. Talagang sobrang feeling ko, sobrang saya ko, because syempre part of this is hinahabol namin yung age ng aking anak, no, na panganay. And then so this is an answered prayer talaga, guys, na mabigyan kami ng invitation to apply, although hindi pa nga ito, because nakalagay sa letter dito, guys, please be aware that there is no guarantee an application will be assessed for nomination, or that any application meeting criteria will result in a nomination. So it doesn't guarantee na mananominate po tayo. But of course, kung nandito na tayo, ay let's just hope for the best. At sinabi din dito, submission of an application or nomination by the AAIP also does not guarantee you will be issued a permanent resident visa. So, yun lang yung ano nila, no, yung disclaimer nila, or, you know, para hindi tayo magkaroon ng false hope na parang alam natin yung mga expectations natin regarding this application. So, masaya lang talaga, guys, na na-draw na tayo, at although hindi pa natin alam ano yung kalalabasan nito, but syempre we still hope and pray that everything will be okay. Ginawa naman natin lahat yung mga required documents and everything. So we just leave it up to the officer and to the Lord kung ano yung magiging result nito. So nakakatuwa din na how the AAIP is accelerating these draws, no? So bakit kaya ito nangyayari, no? Siguro dahil marami silang mga gusto nilang i-clear yung mga backlogs nila, so para mas mabilis, para mag-issue na sila ng maraming invitation to apply, at para mas mabilis din mag-move yung mga applications through the system. Ayan, at sabi daw nila na ang invitation to apply is ang kasunod nito is either yun nga, although there's no guarantee, but you will also there's no guarantee for nomination, but if you get nominated, it will be around 2 to 3 weeks ang wait time for ngayon, no? Ngayon, dahil nga medyo mabilis siya. At yung mga marami silang dinro, actually, if you will notice, yung mga priority sectors, talagang mga agriculture, sa law enforcement, tourism and hospitality. So, ayan, mga kailangan dito sa Alberta. So, meron silang mga in demand, no, mga labor market demand dito ngayon sa Alberta, kung kaya ay talagang hinihisa nila or ini-expedite nila yung mga draws na ito. At syempre, I think they have also, baka nagkaroon na sila ng maraming staff para, ayun, mas maganda na yung kanilang mga digital processing, streamlined requirements, kaya nagiging mas mabilis ngayon. Hopefully ay mabilis po talaga. But it doesn't exactly mean na pagdating din natin sa federal ay magiging mabilis, dahil ito po ay Government of Canada na. So for the nomination is nandun pa lang tayo, papunta pa lang tayo dito sa government dito sa Alberta. Ayan, so makita naman natin na mabilis talaga yung mga draws ngayon, maraming invitations, faster yung nominations, at higher chances din kung kayo nga po ay eligible. So, but it doesn't necessarily mean na mabilis din yung pagdating sa PR processing. Ayun. So ayun nga, guys. Maganda lang tong news na to, at accelerated draws talaga sila ngayon. That's all I can say, na may urgency talaga sila to nominate more people right now. So, if you are eligible, go ahead, gawin nyo na po yung EOI nyo, and make sure that you have all your documents ready, kahit pala wala pa yung mga
invitation sa inyo, pwede nyo nang gawin, especially the employer declaration, para malaman nyo sa employer nyo if they will answer that or what, kung may kulang sa mga employment history and everything. So, yun lang guys. At thank you for watching this video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell to get more updates regarding this journey of ours at sa pag-like din dito sa ating video na ito. And thank you for watching again. I'll see you in my next vlog. Bye!